Sabi ni Red Fishman, si Risa kasi ginawang courting Senate inquiry. Siya ang lawyer na may ng mga peke niyang biktima. Siya na rin ang judge kasi natulan na niya si Pastor Q. Power trip, guilt by publicity. Well, matagal na po tayong nagre-reklamo sa mga pilingero na pilingera ng mga senador at mga kongresista. Huwag niyo pong kakalimutan, nag-issue din ng summons ang Kongreso. Sabi ni Nats, nasa batas ba natin na pwede ipa-aresto ng mga senador ang tao na ayaw namang pumunta para imbestigahan nila? Yes po. Actually, nasa saligang batas the power to find in contempt. Opo, nasa batas po yan. Ano yung sinasabi ninyong real talk? Wag po tayo mag-all caps. Sabi ni Jerry, tama ang Kibuloy side, sumi in court. Sapat ang batas para sa kidnapping, rape, abuse. Correct. Di ba matagal na tayong against sa encroachment ng ating legislators sa criminal cases. Isipin mo, mag-iimbestiga sila. The matter is either under investigation or already in court. Ang ibig sabihin nun, one, nakikialam sila. Parang meron silang gustong i-publicize na pahayag and indirectly influence the courts. Unfortunately, dahil nga mayroon silang power na nasa saligang batas na ganyan, then they will exercise that. Meron ba tayong naririnig ng mga taong naghihikayat na i-restrict naman natin ang power to find in contempt? Restrict naman po natin yan, at saka yung mga investigations in aid of legislation. Kasi pagka nasa hukuman na o active investigation, naapektuhan nila yung pagtakbo ng hustisya. Sabi ni Amir, paano po natin malalaman na nagsasabi ng totoo yung mga witnesses na nakatikip ang mga buka at puro mga aliases? Hindi po kasi yon ang badge na nagsasabi sila ng totoo. Yung ginagawa nila ay para makasaksi sila kahit nanganganib ang buhay nila or sa tingin nila nanganganib ang buhay nila. Hey, Harry. Yes, sabi ni Burns, since we have the right to remain silent, pag pinilit nilang papuntahin si pastor sa Senate, pwede bang manahimik siya doon? Hindi po right to remain silent, but the right against self-incrimination. Hindi po siya kasi detainee o ide-detain. Sabi ni Christian, masakit man isipin, pero yung dalawang branch wala na sa tamang hulog. Kawawa ang mamamayan. Sabi ni Cristita sa TikTok, ang tagal, nasa na yun? Wala. Harap yun na lang kasi matagal na issue kay Kibuloy. Ano sa tingin ninyo? Yung paggagamit ng lahat ng mga Harry, enough! Tingin na si Harry. Harry! Harry! Okay. So, dali lang. Ito nga, please. Hindi muna siya kay Yoshi. Okay. Alright. Nawala ako. Ang paggamit po ng lahat ng paraan na available sa ating sistema ay hindi po issue
sa hukuman. As long as these remedies are available, halimbawa, kailangan mayroong extradition. At para ma-extradite po siya, kailangan mag-file ng kaso dito. So, anong sama po nun? Available naman po ang remedy na yun sa kanya. Gusto ninyo, i-waive niya yung mga karapatan niya. Pagka sinasabi nyo, harapin na niya kasi. Hindi po tama yun. Kasi hindi niya wina-waive yung kanyang karapatan. At wala tayo sa lugar na pilitin siya na i-waive yung kanyang karapatan na yun. Sabi ni Alchemist, they will pin down the Duterte starting from Quiboloy, saka hindi ko hindi ko, wala typo, hindi ko mabasa. Bakit sa tingin nyo maraming vloggers na kumukutya kay Quiboloy tulad ni na Attorney Claire at Banateros? I don't know. Opinion po nila yon at wala naman ako sa lugar mag-speculate kung bakit yun ang opinion nila. Kasi 'di ba galit na galit tayo dun sa mga taong nagsasabing bayaran kayo, bayaran. Wala namang ebidensya. So hindi ko rin po gustong gawin yan sa ibang mga vloggers. So I really don't know why. Pwede naman silang mag-express ng ibang opinion. Sabi ni Ramo, Omar pala, sa napanood ko na balita na nahuli si pastor sa Hawaii na malaking pera at mga baril at ang umako ay manager niya. Ano po yung relevance niyan? Ito, sabi ni Ma'am Christine, this is scary. The House and the Senate through Risa are joining forces in wielding their power and using it oppressively. Yes, but they've been doing this for quite some time. Para sa akin, expected na na action ito. And therefore, in the bigger scheme of things, kasi yung bigger scheme dito, yung pagtutol natin sa isang administrasyon that is becoming increasingly oppressive and dictatorial. So, yan po ang dapat natin tinututulan. Tama po kayo na it looks this way, pero hindi po yata lahat ng senador dahil andyan pa nga si Senadora Aimee. Sabi ni Ferds, takot ang Kongreso sa SMNI, yun po ang totoo. Opo, wala namang question about that Alam natin, at alam natin lahat ito ay pamumulitika lang. Sabi ni Mother Chill, ang gobyerno daw po ngayon ay gumagawa ng gulo. Oo, hindi ako nagdududa doon. In the meantime, tignan nyo kung sino yung sinusuportahan nila at kung sino yung mga nakikita natin na nagpapabango nang sa gayon makapwesto sila o makaporma sila sa susunod na administrasyon. Bantayan ang mga tulfo. Bantayan yung mga may alignments dun sa administrasyon, whether it is a loose alignment or a close one. Sabi ni Mir MJ, hi sa asawa kong kumakain ng Mahablangka kahit gabi na. Ma'am Hilda, activated po yung stars. So, hindi ko sure kung activated pa rin sa Luminous. Baka nasa group po kayo. So, dun po kayo sa Trixie Cruz Angeles na page o kaya sa Luminous na page. Dun po activated po yung stars. So, sabi ni Ma'am Rachel, fake news kayata, di naman binabanatan ng Banateros si Quiboloy. O, ayun. Sabi ni Ma'am Jade, dismissed po yung kaso sa Hawaii na patotohanan na planted na lahat ng evidence. Sabi ni Carlisle, si Tulfo nga nauli sa PCSO issue, nung una parang nakakain ng Mel Lopez. Oo nga Sabi ni The Bakerist,
Kahit sino matatakot humarap sa Senado, mga witness na nakatalukbong at nagtatago sa alias style publicity ang nangyayari. Totoo yun. Sabi ni Ferds, gone na daw are the days of Duterte's kind of governance and we're back to Quacos. Yeah. Ay nako. So ayan. So I don't blame anybody kung sa tingin natin ay nakaka-down, nakakawalang gana itong mga to. Alam natin na pure pamumulitika ito. Naiintindihan ko yung politicking. Pero wag sana yung sa to the point na nag-violate na sila ng mga karapatan. Sabi ni Ma'am John, is it true 6,000 police will be deployed at the Cebu rally tomorrow? If true, it's overkill and OA. Well, I understand that. Yes, it's overkill and it's OA, and I hope na walang mga agitators na ipapasok dyan. Yun ang kailangan ingatan natin. Style yan ng gobyerno. Magpapadala ng agitators o kaya magpadadating yung mga kaliwa na galit sa mga Duterte. At ayan na yung pusa ko. Belly, good heavens. Okay. Sit, Bell. Ayan. Nakita sa TikTok si Belly. Hey, Belly, say hi. Say hi. Wait, baby. Hindi pa siya sanay. So, okay. Belly, sit down. Alright. So, ang alam natin, taktika yan, both on both ends, ang gobyerno man o yung sa kabila, na ang mga down, belly, get down, sobrang. That's enough. Taktika yan, yung magpadala ng mga agitators.